Hi guys! Mag-first impression review tayo. Actually, nag-post ako sa Facebook and Instagram. Tinatanong ko kayo kung alin dito sa tatlo yung unahin ko. I have yung Missha Perfect Cover BB Cream, Holika Clearing Petit BB, Aqua Petit Jelly BB from Holika din. Alam nyo ang nanalo? This one. Ito muna ang unahin ko. This is from the BB Cream Shop PH. As of today, naka 10% off siya sa Shopee. So, if you want to check it out, ilalagay ko yung link ng the BB Cream Shop PH sa description box. From 650 pesos, it's now 585 na lang. According dun sa mga comments nyo na nakasubok na nito, okay daw siya for oily skin. That I am not sure. Tignan natin kung papasa sa aking oily skin. And right now, nagpalit na naman ako ng setting ng camera. Tinitingnan ko kung mas okay yung auto. Naka-auto white balance, naka-auto yung ISO. Let's see kung mas okay siya. Kasi sometimes, pag nag-edit ako, parang masyado siyang maliwanag. Parang hindi nakikita yung skin ko, yung totoong kalagayan ng skin ko. Parang nabablur out. Okay, so balik na tayo dun sa re-reviewin ko. It has SPF 20, PA++, fully water charged, Jelly BB makes moist and bouncy jelly skin. Oh, jelly skin. It has jelly texture that helps spread evenly and creates fully hydrated and shiny skin. Oh, shiny. It is also perfect for covering up facial blemishes. Mint water hydrates facial skin. Mint water. Marine jelly complex makes soft and bouncy skin. So, meron na siyang kasamang puff. Take an appropriate amount with spatula and evenly spread into facial skin by patting gently with its puff enclosed inside. Do not eat. You don't say. Cute nung lalagyan nyo. Diba? So, girly. This is probably the cutest BB cream na na-encounter ko. Nakalagay sa ilalim yung kanyang expiry date, 2019. 40 ml siya. And, ano shade nito? Isang shade lang ba siya? Ang naiintindihan ko lang dito is may nakalagay na 02. So, I'm not sure kung yun nga yung shade niya. Ayan, meron siyang spatula. Uy, malamig siya! So, ilalagay ko muna siya on one side of my face. Dito tayo. Yung puff, hindi ko alam kung kailangan basa siya, pero binasa ko siya. It smells nice. This is just one layer. Parang nabitin ako sa coverage na. Although, na-even out na yung skin tone ko. Pero parang kulang siya sa coverage. I can still see yung aking melasma. But in fairness, it's matte. Matte yung finish na and very lightweight. Parang wala akong in-apply na something sa aking face. Ang bilis din niya mag-set. Try kong maglagay ng second layer, okay? Yan, I think that's much better. Parang ang puti nga niya, no? It's very light. Ito yata yung pinaka-light na BB cream na nasubukan ko. It feels really comfortable. Parang hindi mo na kailangan maglagay pa ng powder. Kahit na medyo light siya sa aking skin, tingnan naman natin kasi baka mamaya mag-tone down siya kasi merong ganun eh. After a while, nagda-darken or umiitim sa akin. Although, hindi naman ganun ka-acidic yung face ko. Merong mga products na umiitim sa face ko. So, wini-wish ko sana ganun na mangyari. Kasi right now, masyado siyang maputi sa aking face. Ito yung totoong kulay ko. And then, look. Wala akong nilagay na powder. Parang ang puti pa rin niya, no? Merong mga areas ng face ko na parang sobrang puti. So, what I will do is, I'll be using itong aking handy-dandy San Deep Earth Brown na mahirap daw makahanap. I got mine sa Robinsons Manila. So, check out yung HBC kiosk doon. Baka meron pa silang available. Pero hindi pa daw yan ma-out of stock for sure. Hindi pa siya ma-phase out or whatever. Talagang mabilis lang yata siyang maubos. According dun sa sales lady na nagsabi sa akin, maglalagay tayo dito sa aking noo. Dito na rin. Ayan, medyo umu-okay na siya. Yung mga nakikita na akong shiny part dito sa T-zone, yun naman yung nakalagay sa box na creates fully hydrated and shiny skin. Pero yung shine na to, hindi siya dahil sa oil eh, kasi walang tacky feeling, wala.
Babalik ako mamaya for an update. It is now 12:25, 3:58 p.m. Parang hindi ako nag-setting powder pero parang feeling ko okay to. Lalo na for oily skin. Tingnan natin kung may makukuha oil. Almost wala! Ang galing-galing naman! In-expect ko pa naman kasi nakita ko yung shiny na word. So, di ba gusto ng mga Korean, gusto nila mga shiny. Ganyan, dewy. Kahit na shiny, itong shiny na to talagang shiny na galing sa BB. Hindi shiny na galing sa pag-oil up ng aking face. Yeah. Tingnan nyo, halos wala akong makuha nag-tone down na siya. Hindi na siya ganun ka puti, kagaya nung kanina. And for a BB, hindi siya ganun kalagkit. Although, I would say, siguro light to medium coverage lang siya. Balik ako mamaya. I think for my final update na. Kasi so far, okay naman siya. Ay, by the way, kanina nag-picture ako with flash. Wala pala siyang white cast. It looks good. Kahit na it has SPF 20. No white cast. Last and final update. Oh my gosh! Nakalimutan ko yung cellphone ko, Day! 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 Babot Day ng cellphone! Thank you! It's now... Lobat na naman! It's now 10:06 p.m. As you can see sa aking pagmumukha, I'm tired. Let's start with the packaging. Wala akong masasabi sa packaging nila. It's really cute. From the box hanggang sa laman niya sa loob. It is really cute. Ang ayaw ko lang is yung sponge. Matigas. Masyado siyang firm. Mas okay siguro to if I use my Miracle Complexion sponge. I like it. It's really good for oily skin. But, yun nga lang, pagdating ng mga 6-7 oras, doon na magsisimulang unbearable na yung tacky feeling or sticky feeling sa kanya. Kasi parang pag may dumikit na plastic sa mukha ko, talagang dun na lang siya. Ganun. Definitely, mas okay to kung malamig yung panahon. Kasi ngayon summer kaya talagang mainit. Pero considering it's a BB cream, yung 6 to 7 hours na yun, it's okay na yun. Ang hindi ko lang nagustuhan is dahil sa sobrang thin niya, hindi mukhang smooth yung face ko. But other than that, okay yung oil control niya. So, para sa akin, for oily skin, okay siya. I will definitely use this again. Kasi okay siyang BB cream for everyday use. It has SPF 20 and dahil kahit na meron siyang SPF 20, wala siyang white cast or flashback in flash photography. Isang beses lang ako nag-blot, diba yung first update ko. Ngayon, hindi na ako mag-blot kasi sayang yung blotting paper. Maliligo rin naman ako. If you want something na lightweight, na almost featherweight, na parang wala kang suot na BB cream, okay na okay ito. Kasi very, very lightweight siya. And mag-feel mo talagang nakakahinga pa yung skin mo. If you want me to do more first impression review ng mga Korean cosmetics, thumbs up this video. If you have questions, and if you want to share your experience with this BB cream, kung nasubukan nyo na siya, comment down below. It would really be a big help sa akin. And syempre sa mga naghahanap din ng review nitong product na to. Okay, nabubulol na ako. Maraming salamat. Wow! Maraming salamat guys sa panonood. Thanks. In English mo na, Tinagalog mo na, in English mo. And see you again on my next video. Bye!